Ngayon ay meron po tayong isang usapin na naman dito na nagpapasabog sa crypto Twitter o X at sa ating community. Yan, sabi rito, ay at this new rate, it will take Ripple 9 to 10 years to release billions of XRP in escrow. Ayan, ang usapin na ito ay tungkol po sa Ripple escrow. Alam niyo mga ka-crypto, sa dami ng balita tungkol po sa adoption at saka institutional use cases, madalas nating makalimutan ang elephant in the room. Yan po ang supply ng XRP. Ngayon ay meron po tayong bagong balita dito mula po sa Times Tabloid. Ayan. At base po sa maliban dito ay base po sa ulat ni Bill Morgan ay aabutin pa pala ng 9 to 10 years bago tuluyang maubos ang XRP sa escrow. Marami po ang nagtatanong. Yan, ang tanong nila ay ganito. Boss, hindi ba nakakasama yan sa presyo? Hindi ba tayo dinadump ng Ripple? Ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang realidad sa likod ng numerong ito. Bakit kailangang umabot ng isang dekada? At ano ang tunay na plano ni Ripple sa bilyong-bilyong XRP na nakakulong pa rin sa kanilang cryptographic vault? Ayan, simulan po natin sa breakdown ni Bill Morgan dito sa timeline. Basahin po natin yung kanyang aktual na post dito. Yan, sabi niya, 300 million tokens per month. At this rate, it will take 9 to 10 years for the escrow to reach zero and circulating supply to reach 100%. I wish they would sell it much more quickly. I cannot wait a decade. I am impatient to see what will become the new dominant FUD narrative once the escrow reaches zero and the Ripple dumps narrative ends. Perhaps when Ripple sells all the XRP left in escrow, it can set up a new escrow with 1,200 XRP that releases 1 XRP per month. Then we can have the Ripple dump narrative for another century. Yan. Nagsilamula po ang usapang ito dahil sa post na ito ng kilalang crypto influencer na si Crypto Tony tungkol po sa XRP distribution. Ayan, ito po si Crypto Tony. Sabi niya naman, Ripple pays its bills by dumping 300 million XRP on its holder. When XRP launched in 2012, 100 billion tokens were created at once, all at Genesis. Ayan, siya po ang nagpasimula sa usapang ito. Ngayon ay agad itong sinagot ng ating paboritong legal commentator dito na si Bill Morgan. Ayon naman sa kanya, kung susundin po ang kasalukuyang bilis o release rate na humigit kumulang 300 million XRP kada buwan, ang natitirang supply sa escrow ay aabutin pa ng 9 to 10 years bago tuluyang mapunta sa sirkulasyon. Sa aking opinyon, sa unang rinig, parang nakakatakot po ang 10 years. Pero kung iisipin po ninyo ng malalim, ito po ay isang master stroke ng Ripple. At bakit? Dahil pinapakita nito na hindi sila nagmamadaling itapon ang kanilang coin sa market. Isipin po ninyo, kung ibubuhos nila ang bilyong-bilyong XRP sa loob ng isang taon, bagsak ang presyo nating lahat. Ang 10-year timeline ay patunay na ang Ripple ay nakatingin po sa long-term institutional adoption. Hindi ito abrupt market event. Ito po ay isang gradual distribution model. Kaya sa tingin ko, ang timeline na ito ay nagbibigay po ng stability. Imbis na matakot tayo na matatagalan bago maubos, dapat po nating tingnan ito bilang garantiya ng Ripple ay magiging active player sa loob ng susunod na 10 taon. Hindi po sila aalis, hindi sila mawawala dahil ang kanilang war chest ay nakaplano hanggang sa susunod na dekada. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung paano nga ba talaga gumagana ang escrow system na ito. Sabi dito, Ripple originally locked a large portion of XRP
of its XRP holdings into a cryptographic escrow system in 2017 to create predictable supply management. The system releases up to 1 billion XRP each month, but Ripple typically returns a significant portion, often between 70% and 80% back into new escrow contracts. This mechanism allows Ripple to control the pace of distribution while maintaining transparency. It also ensures that XRP supply enters the market gradually rather than through unpredictable large-scale sales. Ripple uses the unlocked portion of XRP to fund operations, support ecosystem development, and engage with institutional partners. The structured release system plays a central role in how the company manages liquidity and long-term planning. Ayan. Balikan po natin ang kasaysayan. Noong nakalipas na taong 2017, naglock po si Ripple ng 55 billion XRP sa isang escrow system para magkaroon ng predictable supply management. Kada unang araw ng buwan, naglalabas po sila ng 1 billion XRP. Pero heto po ang catch. Hindi nila binebenta ang buong 1 billion. Madalas ay nasa 70 hanggang 80% po nito ay ibinabalik po nila sa bagong escrow contracts. Ibig sabihin, yung 300 million XRP lang na nabanggit ni Bill Morgan ang talagang ginagamit nila para sa operations, ecosystem development, at pakikipag-ugnayan sa mga institutional partners. Ang transparent na sistema na ito ang dahilan kung bakit alam natin kung kailan lalabas ang barya or coin kung gaano karami. Sa aking opinyon, napakahalaga ng transparency na ito para sa mga institution. Isipin ninyo mga ka-crypto, kung kayo ay isang malaking bangko o hedge fund, gusto nyo bang mamuhunan sa isang asset na hindi niyo alam kung kailan biglang maglalabas ng dambuhalang supply? Siyempre, hindi. Ang escrow system ni Ripple ay ang kanilang paraan ng pagsasabi sa mundo na heto ang aming roadmap, heto ang aming supply. Walang surprises. Kaya masasabi ko po rito ay ang escrow ay hindi kaaway ng presyo. Ito ay ang guardian of predictability. Ang katotohanang ibinabalik nila ang halos 800 million XRP buwan-buwan ay sinyalis na hindi pa kailangan ng market ang ganoon kalaking supply. Sila mismo ang nagkukontrol sa flow para siguraduhin na ang liquidity ay sakto lang sa demand. Para itong gripo, hindi mo kailangang buksan ng todo kung ang balde mo ay maliit pa. Pero habang lumalaki ang utility ng XRP, unti-unti po nilang binubuksan ang gripo. Pag-usapan naman po natin ang market perception laban sa structural reality. Sabi rito ay critics argue that monthly XRP releases contribute to ongoing supply pressure, especially during periods of weak market demands. They often point to extended price consolidation phases as evidence of dilution effects. Supporters take a different view. They argue that the escrow system removes uncertainty by making supply emissions fully predictable. They also note that transparent issuance can help institutions better assess XRP's long-term economic structure. Liwanag po natin yan. Marami daw pong kritiko ang nagsasabi na ang monthly releases na ito ay nagbibigay po ng supply pressure o nagpapababa sa presyo ni XRP. Lalo na kapag matumal ang market. Pinupunan nila ang mahabang consolidation phase ng XRP at sinasabing ito daw ay dahil sa dilution effects. Pero sa kabilang banda, ang mga supporters naman ay naniniwala na ang escrow ay nag-aalis ng uncertainty. Sa aking opinyon, dito po tayo nagkakaroon ng clash of narratives. Ang katotohanan ay ganito, ang market po ay madalas gumalaw base sa emosyon kaysa sa mekanismo. Ang dumping narrative ay isang kwento na mahirap patayin dahil madaling intindihin ng masa. Pero kung pagtitignan natin ang numbers, ang 300 million XRP sa loob ng isang buwan ay barya lang kumpara sa bilyong-bilyong trading volume na nagaganap sa mga exchanges araw-araw.
Kaya sa tingin ko, ang supply pressure ay higit na psychological kaysa sa mathematical. Ang structural reality ay ang Ripple ay may kailangang pondohan. Yan po ay ang kanilang expansion sa mahigit 50 plus countries at ang kanilang mga legal battles at ang pagbuo ng bagong financial infrastructure. Hindi po nila ito magagawa kung wala silang pondo. Kaya ang masasabi ko, mas gusto ko ng may Ripple na may pondo para itulak ang adoption kaysa sa isang decentralized coin na walang namumuno at walang marketing budget. Ang escrow ay ang kanilang growth fund. Pag-usapan naman po natin ang evolusyon ng narrative. Sabi dito ay Bill Morgan's comments highlight a broader reality within crypto markets. Narratives often persist even when mechanics are well understood. While some traders focus on perceived selling pressure, others focus on the predictability and transparency of Ripple's distribution model. As XRP moves further into institutional discussions and broader adoption cycles, the escrow system will remain a key talking point. Whether seen as a structural strength or a market risk, the escrow continues to shape investor views on XRP's long-term supply and price. Ayon po kay Bill Morgan dito. Kahit pa matapos ang escrow life cycle sa loob ng 10 taon, ang kwento na nagdadump ang Ripple ay posibleng hindi pa rin mawala. Ang mga narrative sa crypto ay madalas na nag-i-evolve kaysa maglaho. Habang sa XRP ay lalong nagiging sentro ng institutional discussions, ang escrow ay mananatiling talking point. Sa aking opinyon, nakikita ko na ang escrow ay parang isang rite of passage para kay XRP. Sa susunod na 9 to 10 years, habang unti-unting nauubos ang supply na ito, mas lalong magiging scarce o kakaunti sa XRP na pwedeng mabili ng mga institution. Kaya isipin po ninyo ang mangyayari pagdating ng taong 2035. Wala nang bilyong-bilyon na escrow. Lahat ay nasa sirkulasyon na at nasa kamay na ng mga hodlers at bangko. Kaya masasabi ko po sa narrative evolution na ito ay sa ngayon ang escrow ay tinitignan ng iba bilang risk. Pero sa darating na mga taon, habang nakikita natin ang 300 million monthly release na hinihigop lang ng mga institutional buy orders, gaya po ng $35 million sa loob ng isang oras na napag-usapan po natin dati, ang escrow ay titignan na bilang isang depleting asset. Habang lumiliit po ang natitira sa vault, lalong tataas ang urgency para sa mga malalaking players na makakuha ng kanilang bahagi. Kaya ang 10-year countdown ay hindi po isang pasakit. Ito po ay final countdown patungo sa full decentralization. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang papel ng escrow sa institutional adoption. Bakit nga ba mahalaga ang escrow sa mga bangko? Yan, dahil ang mga bangko ay nangangailangan po ito ng liquidity assurance. Kung may isang malaking settlement na magaganap, kailangan nilang malaman na mayroong sapat na XRP na available sa market. Ang escrow ay nagsisilbi pong liquidity backstop ni Ripple. Sa aking opinyon, isipin po ninyo ang Ripple bilang isang central bank of XRP, pero sa mas transparent na paraan. Ang kanilang trabaho ay siguraduhin na ang ekonomiya ng XRP ay balanse. Kung kulang po ang liquidity, may ilalabas sila mula sa escrow. Kung sobra naman, ibabalik nila ito. Ang 9 to 10 years timeline na binanggit po ni Bill Morgan dito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kahaba ang PC ni Ripple sa larangang ito. Kaya masasabi ko pong huwag po tayong mainip sa 10 years. Sa mundo ng finance, ang 10 years ay napakaikli. Ang mga bangko ay nagpaplano para sa susunod na 20 to 30 years. Ang pagkakaroon po ng predictable supply sa loob ng susunod na dekada ay ang green light na hinihintay ng mga institutional investors. Pinapakita po nito na sa XRP ay isang mature asset. Hindi tayo basta-basta meme coin na pwede pong i-mint ng kahit sino. Mayroon po tayong cryptographic rules na sinusunod.
At ayan sa kabuuan, ang balitang ito ay tungkol po sa 9 to 10 years na timeline. Ayan ay hindi po dapat maging sanhi ng pangamba. Bagkos ito po ay kumpirmasyon ng structural stability ng XRP. Ang 300 million XRP monthly release ay ang gasolina po ni Ripple para itulak ang global adoption na lahat tayo ay makikinabang sa huli. Ang escrow system ay mananatili pong sentro ng usapan. Titingnan man ito bilang risk o strength. Pero ang katotohanan po ay simple. Pinapaliit nito ang uncertainty at binibigyan po tayo ng malinaw na roadmap. Habang papalipit po tayo sa taong 2030 at higit pa, ang supply na ito ay unti-unting mahihigop ng utility demand. Kaya manatiling disiplinado, huwag pong magpadala sa mga dumping narratives ng walang malalim na pagsusuri at lagi po nating tandaan, sa XRP ay binuo para sa mahabang takbuhan, hindi para sa mabilisang sprint. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.